Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Panibagong aral na naman ang tatalakay natin ngayon. Ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng al-ghusl o ng pagligo. Una, ipapaliwanag natin dito ang kahulugan ng al-ghusl. Ang ghusl ay ang pagdaloy ng tubig, ng malinis na tubig sa lahat ng bahagi ng katawan ng may kasamang layunin sa paglilinis para sa sala. At ang tungkol naman sa pagkalehitimo o di kaya ang patunay na ito ay nasa batas ng Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'idah, aya 6, wa in kuntum junuban fattaharu, na ang ibig sabihin nito, kung kayo ay nasa kalagayan ng junub, ay kailangan nyong maglinis. Ang ibig sabihin ng paglilinis dito ay ang pagligo. Ngayon, ang isusunod natin ditong ipapaliwanag ay ang mga tungkol sa mga bagay na kung saan kinakailangan ang pagligo. O di kaya, ang pagiging obligado ng pagligo. Una, ang paglabas ng punlay o similya. Ang paglabas ng similya ay isa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo. Maging ito ay sa babae o sa lalaki, natutulog o gising, sinasadya o hindi sinasadya, basta't pag lumabas ito, kinakailangan maligo o ang pagligo ay obligado. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniugnay niya ang alituntunin nito sa kapag ka nakita yung similya, yung tubig. Kaya tulad na sinabi natin, sa paglabas nito, sinasadya, hindi sinasadya, natutulog o gising, kinakailangan maligo. Pangalawa, na dahilan na ang pagligo ay obligado, ay ang pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae. Ito may lumabas na similya o wala, kinakailangan maligo. Iba ang alituntunin ng pagtatalik ng lalaki sa kanyang asawa dahil ito ay nakaugnay sa pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, na kahit walang lumabas na similya, kinakailangang maligo. Sa madaling sabi, kung ito ay nagkadikit lang, hindi kinakailangang maligo. Ang ilan pa sa mga dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang pagtigil ng regla ng babae o di kaya yung dugo na lumalabas sa babae sanhin ng panganganak. Kaya kung kailan tumigil ang dugo ng regla ng babae o di kaya ang dugo ng nifas, yung babaeng kapapanganak, dito kinakailangang maligo. Ayon sa mga naiulat na mga hadith. Kaya itong haid at saka nifas ay iisa lang yung alituntunin. Ang ilan pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang pagkamatay. Ang ibig sabihin, kapag ka namatay ang isang Muslim, ito ay obligadong paliguan. Ayon sa naiulat ni Ummu Atiyah al-Ansariyah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya ay nakapag-ulat, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala alayhinna hina tuwfiyat ibnatuh, faqala igsilnaha 3 aw 5 aw akthara min dhalik idha ra'aytunna. Nang ibig sabihin nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam o ang sugo ng Allah minsan ay pumasok sa kanila nung mamatay ang kanyang anak na babae, anak ni Ummu Atiyah al-Ansariyah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paliguan niyo siya ng 3 beses o di kaya ng 5 beses o higit pa dito kung yun ang pagkaakala niyong mas mainam. Kaya ang pagpaligo sa isang namatay na Muslim ay isa sa mga obligadong gawin na isinasatungkulin sa mga taong naiwan niya. Ang ilan pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang isang di sumasampalataya na kapag ka ito ay yumakap sa Islam. Matutunghayan natin dito ang naiulat ni Qais ibn Asim. Fa'an Qais ibn Asim radiyallahu an, annahu lamma aslam, amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil bima'in wa sidrin. Nung yakapin niya ang Islam, si Qais bin Asim, siya ay pinag-utusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maligo ng
tubig at kampur. Sa sinabi niyang siya pinag-utusan, ito ay pahiwatig na ang isang taong yumayakap sa Islam ay kinakailangang maligo. Ito ang siyang pinakatumpak ayon sa mga opinyon ng mga scholar. Kahit pa man may nagsasabi na hindi siya obligado, pero mas tumpak at mainam na naliligo ang isang taong yumayakap sa Islam. Ang ilan pa sa mga kadahilanan na ang pagligo ay obligado ay ang pagligo sa araw ng Jum'ah. Ito rin ay ayon sa pinakatumpak at mainam na opinyon ng mga scholar na ang pagligo sa araw ng Jum'ah ay obligado. Kahit pa man may mga ilang grupo ng mga scholar na nagsasabing ito ay hindi obligado, pero ang pinaka mainam at tumpak ay ang maligo sa araw ng Jum'ah bilang isang tungkulin. Ang susunod natin tatalakayin dito ay ang tungkol sa mga sunnah o mga karagdagang kabutihan sa pagligo. Kung isa sa alang-alang natin ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagligo, marami tayong matutungayan dito na mga kalugod-lugod na mga gawain sa pagligo. Una, ang paghugas ng 2 kamay ng 3 beses. At pagkatapos ay huhugasan ang ari. At pagkatapos ay magwudo ng tulad ng pagwudo sa sala. At dito ay maaari niyang hugasan ang kanyang 2 paa sa bandang uli kapag siya ay tapos na sa pagligo. Pagkatapos ay bubuhusan niya ng tubig ang kanyang ulo ng 3 beses kasama ang pagkuskus nito upang dumatal ang tubig sa balat o di kaya sa anit ng ulo. At pagkatapos ay bubuhusan niya ang lahat ng kanyang katawan. Una ang kanang bahagi, pagkatapos ang kaliwa. At kasama na yung pagpunas niya sa kanyang kilikili, tainga, sa pusod, at ang mga daliri ng paa. At maaring hilurin ang dapat na hilurin sa mga parte ng kanyang katawan. Dahil dito, ang pamamaraan ng pagligo, ang tinutukoy natin na pagligo dito, ay ang pagdaloy ng tubig sa lahat ng katawan. Sa lahat ng katawan. Pataas, pababa. Yan ang isa sa mga saligan ng pagligo, ay ang dumatalang tubig sa lahat ng bahagi ng katawan. At ang ikalawang saligan ng pagligo ay ang aniya, ang intensyon. Kaya kapag nagawa ito ng tao, bago siya maligo ay nakapagtakda ng kanyang layunin sa paglilinis at binasa ang buong katawan, kahit pa man siya nagsimula sa ibaba, pataas, o di kaya nagsimula sa taas, pababa, o alinman sa bahagi ng kanyang katawan ang inuuna niya, ito ay masasabi pa rin wastong pagligo. Subalit kung susuriin natin ang pamamaraan ng pagligo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung tinatawag na tumpak at kumplitong pagligo. Kaya uulitin natin ang pinakakumplitong pamamaraan ng pagligo. Una, kinakailangang itakda ang intensyon sa puso sa pagligo. Pagkatapos ay hugasan ng 2 kamay bago ipasok sa tabo, lalong-lalo na kung ang tao ay galing sa pagtulog. Pagkatapos ay aalisin ang lahat ng marumi sa bahaging masila ng katawan ng tao, kaya hugasan ito ng maigi. Subalit wag niyang ulit-ulitin ang paghawak sa kanyang ari nang sa gayon ay hindi masisira ang kanyang wudu. Kung siya man ay magwudu, lilinisin niya ang kanyang kamay pagkatapos siyang malinis ang masilang bahagi ng katawan. Pagkatapos ay magwudu siya ng tulad ng pagwudu sa sala. Hugasan niya ang kanyang ulo ng 3 beses. Siguraduhin umabot ang tubig sa anit ng kanyang ulo. At bubuhusan ang lahat ng kanyang katawan. Uunahin niya ang bandang kanan at isusunod ang bandang kaliwa. At gayon din yung mga lalaking makakapalang balbas. Kailangang mabasa ng husto rin yung anit ng kanilang baba na sinisigurong mababasa ang lahat ng anit na kung saan yung tinutubuan ng mga balbas. Gayon din yung mga kilikili na may
balahibo. Kinakailangan ding hugasan ng maigi. At pagkatapos ay umurong siya ng konti sa kanyang kinatatayuan, hugasan ng ang kanyang mga paa bilang pagtulad sa propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ganito yung ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pag-uudo ay ginagawa niya yung pag-uugas sa dalawang paa ay inilalagay sa bandang huli. Ang susunod na tatalakay natin dito ay yung tungkol sa mga ipinagbabawal sa taong nasa kalagayan ng junub. Sinabi natin ang junub, yung tao na matapos makipagtalik sa asawa, tinatawag na junub. Kaya alamin natin dito kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng taong nasa kalagayan ng junub, maging lalaki man o babae. Ito ay binahagi ng mga scholar sa dalawang bahagi. Meron yung una, ito ay kanilang pinagkaisahan. Itong babanggitin natin una ay pinagkaisahan ng mga scholar na kinakailangang iwasan ito ng taong nasa junub. Una, ang sala. Bawal sa taong nasa junub na magsagawa ng sala. Hanggat hindi siya nakakapaglinis, huwag siyang magsasagawa ng anumang uri ng sala o pagdarasal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wala junuban, illa abiri sabil, hatta tagtasilu. Surat An-Nisa, ayah 43. Nang ibig sabihin ng talatang ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat An-Nisa, aya 43, o kayong mga sumasampalataya, huwag kayong lumapit sa sala habang kayo ay lasing, upang sa gayon ay mapagtanto ninyo ang anumang sinasabi ninyo. Gayon din ang taong nasa kalagayan ng junub. Hindi pwedeng lumapit sa sala. Maliban na lamang yung taong dumadaan lang, halimbawa sa masjid, sa moske, dumadaan lang siya, hindi siya tumitigil. Kaya dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tagtasilu, hanggat hindi kayo nakakapagligo. Nang ibig sabihin ito, hindi pwede magsagawa ng sala ang taong nasa junub. At ito ay pinagkaisa ng mga scholar. Nagkakaisang sila na bawal magsala ang taong nasa junub. Pangalawa, na ipinagbabawal sa taong nasa junub ay ang pagtawaf sa Kaaba. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamat tawaf bil baiti salah. Katotohanan, ang pag-ikot sa Kaaba ay sala, pagdarasal. Tulad ng sinabi natin, hindi pwede magsagawa ng sala ang taong nasa junub. Dito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tinawag niyang ang pagtawaf sa Kaaba ay sala. Kaya hindi pwedeng magsagawa ng tawaf sa tahanan ng Allah kung hindi nasaganap na kalinisan. Ang ikalawa ay yung mga babanggitin natin dito, nagkakaiba ang mga opinyon ng mga scholar dito. Una, ang pagbasa ng Quran sa pamamagitan ng memorya. Ang ilan sa mga scholar ay pinagbabawal nila ang taong nasa junub na magbasa ng Quran. Samantala, ang iba sa kanila ay ipinahintulot ang pagbasa ng Quran sa taong nasa junub. At ito yung pinakatumpak at mainam. Dahil ito yung isinalaysay ni Al-Bukhari bilang pagbibigay salaysay ayon sa naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na nakikita niyang walang masama sa pagbabasa ng Quran sa taong nasa junub. At ito ay tumutugma sa pangkalahatang pahiwatig ng hadith ni Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, siya ay nakapagulat, si Aisha, na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang sinasambit ang Allah sa lahat ng kanyang sandali. Ang ibig sabihin, walang pinipiling kalagayan ng propeta, maging sa junub o hindi, ay nananatiling sinasambit ang ngalan ng Allah. Ayon sa pangkalahatang kahulugan nito, kasama na yung pagbasa ng Quran. Subalit, mas mainam na ang taong nasa junub o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla ay umiwas sa pagbasa ng Quran.
hanggat maaari. Pangalawa, yung paghawak ng Quran. Ito ay katulad din ng sa una, nagkakaiba rin ang mga scholar dito. Maaari bang hawakan ng nasa junub ang Quran o hindi? Ganon din yung babaeng nasa buwan ng regla. Isa lang yung alituntunin nito sa nauna nating nabanggit. Yung pagbasa ng Quran, paghawak ng Quran, mas mainam na hanggat maaari ay iwasan ang magbasa ng Quran, ang humawak ng Quran ng taong nasa junub o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla. Ang pangatlo ay ang pananatili sa masjid. Dito nagkakaiba rin ang mga opinyon ng mga scholar. May nagsasabi sa kanilang pwede, meron na naman nagsasabi na hindi pwede. Pero ang pinakatumpak at mainam ay yung nagsasabing pwede na manatili sa masjid ang taong nasa junub. Kaya lang, mas mainam na mag-wudu siya. Kung hindi man siya makapagligo, magsasagawa siya ng wudu kung nais niyang manatili sa masjid. Lima thabata an Ata ibn Yasar, qala, ra'aytu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa huwa mujdibun ay ala janabah. Naiulat ni Ata bin Yasar na sinabi niya nakita niya ang mga kalalakihan ng kasamaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakaupo sa masjid habang sila ay nasa kalagayan ng junub. Pero sila ay nagwudu tulad ng wudu sa sala. Ang pinakahuling tatalakay natin dito sa mga lituntunin ng pagligo ay ang mga kusang loob na pagligo. Ibig sabihin, di obligado. Una, ang pagligo ng taong naghugas ng patay. Mas mainam na siya ay maliligo sapagkat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maytan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda." Nang ibig sabihin nito, sino man ang naghugas ng isang patay ay kailangan niyang maligo. At sino naman ang nagdala nito ay kailangan niyang magwudu. Pero ito, hindi siya obligado. Kumbaga, mas mainam. Pangalawa, ang pagligo sa araw ng Eid. Wala rin naman napatunayan sa mga salita at gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya lang sa mga kasamaan ng propeta, yung mga sahaba, maraming napatunayan sa kanila na ginagawa nila ito. Kaya naman ang mga scholar ay dinagdag ito sa mga karagdagang kabutihan na mas mabuting maligo sa araw ng Eid. At ito ay ikinukumpara sa pagligo sa araw ng Jum'ah. Pangatlo, ang pagligo sa oras na magsuot ng ihram, maging ito ay Hajj o Umrah. Lima thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tajarrada li ihlalihi wagtasal. Dahil na rin sa napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya magsuot ng ihram ay naligo. Ganon din yung pagligo sa pagpasok sa Makkah ay isa rin mga naibibilang sa mga magagandang pagligo ay ang pagpasok sa Makkah. Gayon din naman yung babaeng walang tigil ang pagdurugo, lumalagpas na sa takdang araw ng kanyang pagreregla pero meron pa rin lumalabas na dugo. Ito yung tinatawag na al-mustahada. Kaya ang alituntunin naman ito ay kinakailangang nagwudu sa bawat sala o di kaya maligo sa bawat sala. Maaari din naman pagsabayin, halimbawa yung duhur at saka asar sa isang pagligo o di kaya yung maghrib at isya sa isang pagligo at yung sa fajr ay isang pagligo. Ito ay tumutukoy lamang sa mga babaeng yung mga may problema sa pagreregla na kahit lagpas na ng kanilang takdang araw sa buwan ng regla ay nananatili pa rin may lumalabas na dugo. Gayon din ang pagligo pagkatapos ng pagtatalik. Mas mainam na magwudu o di kaya maligo upang manumbalik ang kasiglaan ng katawan. Ang karagdagang nais natin banggitin dito ay ang kapag nawalan ng malay ang tao, ito ay naibibilang din sa mga magagandang pagligo na kinakailangan maligo. Lima thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aghma o di kaya annahu ughmi alayh thumma igtasal indama afaqa min igma'ih. Napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay mawalan ng malay, siya ay naligo nang bumalik ang kanyang malay. Kaya ito yung mga alituntunin na ating tinalakay sa ngayon sa mga alituntunin ng pagligo, kaya kinakailangan pa nating saliksikin
ang mga karagdagang kaalaman na tumutukoy sa mga ganitong uri ng ating mga tungkulin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.